Isa ka bang tagagawa ng gasket kapag may overhaul kayo? O baguhan ka lang kaya hindi mo alam paano gumawa ng gasket? Ito, ang video ay para sa'yo. So paano nga ba gumawa ng gasket? Una, kailangan natin dapat meron tayong gunting. Of course, yun yung ginagawa ng pangcutting natin. Pangalawa naman is yung compass divider. Pangatlo ay ang vernier caliper. At ang huli naman ay ang ballpen natin. So sa vernier caliper, gagawa ko ng video kung paano mag-read ng vernier caliper. At syempre, yung gagawa natin ng gasket, which is yung tubo. Yan yung maliit yung kinuha ko para di siya mabigat. Yun ang gagawin natin ay kukuha natin yung sukat, yung sa loob, tsaka yung sa labas, yung inner, tsaka yung outer, gamit yung vernier caliper natin. So, ang hirap pala mag-video, no, kapag walang tagahawak. So, for almost 1 hour, yan, nakita ko na yung measure ng inner natin. So, makita sa vernier caliper, it is 4 cm. So, centimeter yan ha. Tingnan nyo. Naka-cm yan. So, 4 cm. So, ginagawa ko, since 4 cm yung loob niya, na-advance ako ng parang 4 na guhit. So, ginagawa ko yung 4.4 cm. Pagkuha tayo ng inner measurement sa tubo, gamit yung vernier caliper. So, I suggest na mag-advance ka ng 4 na guhit to make it even numbers. So, yan yung ginagawa ko. Mamaya, malalaman nyo kung bakit. So, just bear with me. Finish this video para malaman niyo kung bakit. Since nakuha natin yung sukat sa loob, yung kukunin naman natin is yung sa labas or sa outer natin, outer diameter. Yun yung kukunin natin. So dito nakita natin is 8.4 cm. Diba? So nakita nyo, 8.4 cm yan. Okay, so una natin kukunan or i-draft natin una or guguhit natin una is yung sa outer niya. So gagawa tayo ng circle sa outer. So since nakuha natin is 8.4, so divide natin siya by 2, magiging 4.2 cm. So, yan yung measurement natin sa outer diameter. Pagkatapos naman ay kukuha natin yung compass divider natin at yun yung magiging guide natin. So since 4.2 yun, so itatapat natin yung compass divider natin at kukuha natin yung 42 or 4.2 cm. So since may sukat na tayo gamit yung compass divider, yun yung gamitin natin sa pagguhit dun sa ating gasket. Ang hirap talaga mag-video pag ikaw lang mag-isa guys. Walang taga mag-camera kaya sobrang hirap. And ayan, nakaguhit na tayo ng circle sa labas or yan yung outer circle natin. Next naman is yung sa inner naman. So yan, magsusukat ulit tayo para sa inner natin, diameter. So yung inner naman natin, nakakuha tayo ng 4 cm. Since sa loob yan, usually, or hindi usually, pero recommended talaga na kapag sa loob, mag-advance kayo ng at least 4 mm. Bakit? Mamaya i-explain ko sa pagkatapos ng video na ito kung bakit talaga sa loob mag-advance kayo ng 4 na linya pero sa labas, sa outer wag na. Kung ano yung talaga yung outer, yun talaga yung actual na kukunin nyo. Pero sa loob, mag-advance kayo ng 4. Yun yung recommend ko sa inyo. So, magamit din natin compass divider. So, 4.4 divided by 2 will be 2.2 cm. So, yan, 2.2 cm. Tatapat natin yung compass divider natin sa 2.2 cm. Tsaka yun yung gagamitin natin sa pagguhit ng circle sa inner. So, since may measurement na tayo, so yan, iguguhit na natin dyan sa loob ng ating outer circle. So, yan yung iguhit natin. Sa loob na naman. Pagkatapos, yan, guguntingin na natin. Sa labas una ha, yung labas muna yung guguntingin natin. Mamaya na yung sa loob. Tips ko naman guys, pag sa loob na kayo, so wag nyong guntingin agad ha. Dito sa amin, may gasket puncher kami. So, I think naman sa mga barko may mga gasket puncher kayo. So, use this gasket puncher para mag-create ng butas sa loob bago nyo siya guntingin sa gilid. So, since sa ginagawa ko, tingnan nyo na lang, tsaka observe. And yun, may butas sa loob. So, that's the time na guntingin na natin yung sa gilid niya. Pagkatapos magunting, so kukuha tayo ng files at yun, ipa-file natin yung sa ilalim niya para mas maging smooth yung circle niya, yung shape niya. Although hindi siya sakto na circle talaga, pero at least man lang matanggal yung mga parang may mga konting uneven. And after sa mahabang proseso, ito yung finished product natin. So, din na. Yan, saktong-sakto lang talaga siya. So, you guys, yung sabi ko sa inyo kanina na dapat sa loob, pag-advance kayo ng 4 cm. Bakit? Kasi kahit, parang hindi siya insakto talaga sa butas sa loob. Kasi pag insakto talaga yan, yung pressure niya minsan, mag-iiba kasi. Kaya mas maganda pag malaki yung butas sa loob. Kasi kahit yung pressure niya is mababa o malakas, at least same lang pa rin yung, yung buga niya. Pero sa labas, syempre,
dapat hindi siya masasagi dyan sa may butas na maliit kasi dyan yung ilalagay natin yung mga stud bolt tsaka bago ilalak natin by nuts. Gets? Before ako mag-end, gusto ko lang magpasalamat at shoutout si Sir Fort Engineer William Kiaong. Siya yung nagturo sa akin kung paano gumawa ng gasket. Sa kanya lahat yung technique na yun na i-share ko sa inyo. And also kay Sir Second Engineer Dino Agulan. So shoutout sa inyo mga sir and I hope you have a good day. Yun lang muna sa ngayon. Thanks for watching and don't forget to follow for more. Ingat!